Magandang hapon po sa ating pong lahat, mga mahal po namin mga kapatid. Ang nais ko pong i-share sa inyo about ano ang kailangan natin sa paglago. Dahil para po mga kapatid, para tayo po ay lumago, para lumago sa pananampalataya, sundin po natin ang mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pasimulaan po nating basahin, unawain sa John, sa chapter 15, verse 1 to 6. Maliwanag na ganito ang ating pong mababasa. Pakinggan John chapter 15 verse 1 to 6. Ako ang tunay ng puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita, kayo'y mananatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Last verse. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Dito makikita po natin yung verse na ito ay patungkol po ito talinghaga na itinulad ng Biblia na ang puno ay yan po ang ating Panginoong Hesukristo, at tayo po itinulad po tayo ng Biblia sa sanga. Kapag ito pong binasa po natin, Juan chapter 15 verse 1 to hanggang 6, pinapatunayan dito na kailangan po matatag po tayo sa pananampalataya. Kailangan po tayo ay laging nakakapit, matibay sa puno, sapagkat para maingatan niya po tayo sa lahat ng bagay. Kaya ang sabi di mga kumaunawaan po natin, ang sabi po sa ating pong binasa, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga nagbubunga ay malilinis niya upang lalong magbunga. Sa mga tweet, mas lalo pa tayong lalago, makapagbubunga kapag tayo po ay nakakapit sa puno. Verse 4, kayo mananatili sa akin, ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Kaya napakahalaga na tayo pong mga sanga ay nakakabit sa puno. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Tayo po ay magpatuloy. Spiritual po ito mga kapatid. Talinghaga po ito. Hindi maunawan ito ng kahit sino kapag ang ang kanyang pangunawa ay mababaw. Sinasabi rito mga kapatid, yung mga taong nagpapatuloy sa mga masasamang gawain, hindi po yan makapaglalago o makapagbubunga. Kaya po tayo ay nakakapit sa puno. Yan yung mga taong sila yung mga taong sumusunod sa Panginoong Diyos, sa Panginoon, na kahit anong problema man sa buhay, hindi siya umaalis sa puno. Kasi once na ang sanga maputol sa puno, ito ay malalagot. Ito ay talagang malalaglag. Ano lang ang ibig sabihin po nun? Hindi po siya matatag. Saan? Sa pananampalataya. Hindi po siya matatag sapagkat hindi niya kayang panindigan o nakakapit sa puno. Kundi siya po ay, ano po sinasabi ng Biblia? Kapag tayo po ay hindi po nakakapit sa puno, ang sabi po sa ating binasa, kung sino man ang hindi mananatili sa akin ay siyang matatapong katulad ng sanga, katulad ng mga tao, at matutuyo, at mga titipunit at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Sa makatwid, yung mga tao na bagamat sila'y sumusunod sa Panginoong Diyos, pero nagpatuloy pa rin sa paggagawa ng kasalanan, sila po ay titipunin at ihahagis sa apoy at mga susunog. Kaya ano pa po isa sa dahilan? Kaya dapat po tayong manatiling nakakapit sa puno, tayo po ay lumago. Ito po yung tinutukoy na paglago sa pananampalataya. Para lumago tayo sa lahat ng bagay na makalangitan ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin pa natin ang Epeso, mga kapatid, dito po sa Epeso 4:15, maliwanag na ganito po ating pong mababasa. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran?
sapagkat pinatotohanan ko sa inyo na kung nangyayari ang inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinibigay sa akin. Ulitin ko po mga kapatid, baka hindi naunawaan. Saan nga naroon niya ang inyong kapalaran? Sapagkat pinatotohanan ko sa inyo na kung mangyayari ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Ito po ay parang nagtatanong. Sabi ng Panginoon sa atin, nasaan ang inyong kapalaran? Sapagkat pinatotohanan ko sa inyo na kung mangyayari ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata. Sa mga katuwid, dapat po tayo, yung mata natin, yung isip natin at puso natin, ilagak natin sa ating Panginoong Hesus. Ibigay natin ng buo, wala pong alinlangan. Bakit? Para po magampanan po natin ang tunay na paglilingkod at para po tayo tunay na makasunod sa Panginoon. Yan ang dapat natin maging uri. Dapat po tayo ay nakakapit sa puno, matibay. Ibig sabihin, matatag sa pananampalataya, hindi mababaw. Kaya po, anong gusto ng Biblia po? Na para po tayo ay makapaglago sa pananampalataya. Ano pa po yung mga patunay na tungkol sa paglaro, sa paglago? Basahin po natin ang unang Pedro 2:23. Ganito ating mababasa. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Dito makikita po natin yung mga taong ipinapanganak na muli, kung tawagin nila born again. Dito po makikita po natin yung mga taong ipinanganak na muli ng ating Panginoong Diyos sa mga hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dito makikita po natin mga kapatid, ibig sabihin ng ipinanganak na muli, hindi po ito literal, kundi ito yung mga taong nagbago na kaya nga siya po ay nagbago na, siya po ay patuloy na sumusunod ngayon sa Panginoon, hindi na siya lumalakad sa payo ng masama o para hindi na po siya lumalakad sa mga alituntunin ni Satanas. Ayaw niya na, hindi na po siya katulad po ng dati na kanyang mga ginagawa na makasanlibutan, umiinom ng alak, nagbabasketball at lahat ng uri ng masama. Hindi kinalimutan na niya po yun, inalis niya po na sa kanyang buhay yun. At siya po ay nagpatuloy sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po sa bawat isa po sa atin na magkataglay po tayo ng banal na takot. Kasi yung mga taong patuloy sa pagkakasala, patuloy sa makabuluhang, wala na makakwenta-kwentang bagay na kanilang ginagawa. Sila po ay walang takot. Yung mga taong yon ay wala pong takot sa Diyos. Kasi kung may takot ka sa Diyos, hindi mo hahayaan si Satanas ay maghari sa iyong buhay. Hindi ka gagawa ng masama o ikagagalit ng Panginoon sa ikalalabag niya. Dahil para hindi tayo makalabag sa Panginoon, para kung talaga iniibig natin ang Panginoon, susundin natin. Pagdating sa alang-alang sa kaligtasan, susundin natin ang kanyang mga salita. Sapagkat ito lang ang tanging paraan kahit mahirap, mga kapatid, sapagkat ito lang ang tanging paraan para tayo po ay magtamo ng buhay na walang hanggan sa pagsunod sa Kanya, sa tamang mga pag-aaral, sa pag-unawa ng katotohanan, sapagkat ang Panginoong Hesus ang mismong nagtuturo sa atin, bawat salita na Kanyang ipinahahayag sa atin, dapat naway tayo naman ay magtiwala. Sapagkat ang salita po ng ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang bawat sinuman, sapagkat sinabi ng Biblia, ang sinumang nagpapakamataas ay ibababa at ang sinumang nagpapakababa ay itataas. Sa mga katuwid, napakahalaga po sa isang tao para lumago ang kanyang pananampalataya. Siya po ay laging magpakumbaba. Kasi ang mangyayari kapag tayo po'y naging mataas, yung pride, yung galit natin sa kapwa, hindi mawala-wala, yan po ay ibababa tayo ng ating Panginoong Diyos. Sabihin, magagalit siya sa atin, parurusahan niya tayo. Yung tinutukoy po mga kapatid na kamatayan pagdating na takdang panahon, yun po yung kamatayan sa dagat-dagatang naglalagablab ng apoy, asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Kaya paano po tayo dapat makatiyak na tayo po'y makapupunta roon sa piling ng Diyos at hindi po sa piling ng dyablo? Ano po yung gagawin po namin? O ano po yung dapat po mga kapatid, tayo po ay nakalista. Nakasulat yung ating mga pangalan sa tala ng aklat ng
buhay. Kasi kung hindi po tayo makakatala, hindi po tayo makapapasok sa rin ng langit kahit tayo po ay patuloy na gaganito. Dahil tayakin po natin na tayo po ay nakasulat sa talaan sa langit. Bakit po? Sapagkat batay po sa pahayag 20:14, ang sabi po sa atin pong binasa, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Sa makatuwid, yung dagat-dagatang apoy, yun po ay lugar ng pagdurusa. Yun ay forever and ever. Yung dagat-dagatang apoy o tinatawag nilang impyerno. Kaya napakahalaga po na tayo po ay nakasulat sa tala ng aklat ng buhay para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtitiis sa pagsunod sa ating Panginoon. And last verse, mga kapatid, ito pong ating pong pinag-aaral ay ito po ba ay walang kabuluhan sa ating mga ginagawang pag-aaral sa ating Panginoon? Ano po sabi ng Biblia? Ano po sabi ng Biblia dito po sa Apokalipsis 1:3? Ganito po ating pong mababasa. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ano po ba? Ito po bang ginagawa nating pag-aaral ng mga salita ng Diyos? Wala bang kabuluhan? Hindi po. Kaya ang sabi po, pinatunayan ng Biblia, mapalad. Pag sinabing mapalad, pinagpala ka. Mapalad ang bumabasa. Kaya bawat po basa na ating pong mababasa sa Biblia at isinasabuhay ang bawat salita ng ating napapakinggan, ito po ay dadaloy sa ating buhay. Magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan at kagandahang loob spiritual. Sapagkat ang nasa ating buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya na ang maghahari sa ating buhay. Tayo'y masasakop sa Kanya at tayo po'y patuloy na sumunod sa Kanyang kalooban at maganda pa, layuan natin ang uri, pamumuhay na gusto ni Satanas sa ating buhay. Layuan na natin yon. Huwag na natin dalhin pa man yung ating mga bagay na ginawa noon. Talikuran na natin sapagkat yung mga ginawa natin noon ay yun po ay ano ni Satanas yun sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ito pong aking pong tinalakay sa inyo at binasa. Ito po yung kahalagahan ng isang tao para lumago sa pananampalataya. Makinig, mag-aral, magsuri, itatak sa puso, isipan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat itong salita ng ating Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Sapagkat pag naunawaan mo buong husay na ibibigay ng Diyos, ang biyaya at pagpapala at ang inyong mga pananalangin, mga mahal na kapatid, ay didinggin ng Panginoon anuman inyong hiling sa Kanya, sapagkat ipagkakaloob niya ang bawat hiling ng inyo pong ipinapanalangin sa Kanya. Sapagkat siya po ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng awat habag, kaya ang bawat isa na patuloy na naglilingkod sa Panginoon, kahit mahirap, ito po ay magkakaroon pagdating ng takdang panahon ng kabuluhan sa Kanya. Sapagkat sinabi ng Biblia, siya ay puputungan ng korona. Siya po ay sasabitan ng korona, yung magtatagumpay pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya mga mahal kapatid, sana naunawaan niyo po itong binasa natin. Tumatak, tumimo ng malalim sa puso't isipan natin at magpatuloy tayo sa Kanyang kalooban, yung dating pamumuhay natin, panlalait sa ating kaklase, kapwa, at higit po sa lahat yung ating pong panglalait sa mga tao na ating pong ginawa noon na masama, ay ibalik na po natin ngayon na mabuti. At kung sila po'y galit sa atin, tanggapin natin sapagkat tayo may nagawa sa kanilang pagkakamali at yon ay nasa kanila pang isip. Pero tayo po, bilang nakaunawa na ng mga salita ng Diyos, iparanas naman natin sa kanila at ibalik yung pag-ibig naman na tunay at walang halong kahalayan, walang halong kabastusan, kundi tayo magpatuloy sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya salamat po mga mahal na kapatid sa umagang ito. Naway ito po ay sana ay maunawa ng bawat isa. Hanggang dito na lang po mga kapatid. Sana po ay mas lalo pang lumago pa tayo sa pananampalataya at magtaglayin ng tunay na pananampalataya at hiling po natin sa Panginoon na dagdagan pa ang ating pananampalataya. Hanggang na lang po mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.